Okay mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Doon sa mga naghahanap, kung nasa na doon yung reason natin mga bro, yung DL150. Bali, ito na yan siya mga bro. Yan, tama-tama, gagawa daw tayo ng, marami nagre-request, gumawa daw tayo ng mga video patungkol dito sa DL150 ano mga bro. So tama-tama, ngayon araw mga bro ay magpapalit tayo ng oil seal ng ating front shock kasi medyo lumabas na yung kalawang, tapos sira na yung kanyang dust seal. Okay? So yun mga bro, bago natin umpisahan, gusto ko lang i-shout out lahat ng Rosy users, lalong-lalo na ng DL150 users. So shout out sa inyong lahat mga bro, ano? Okay, so umpisa na natin. Siyempre, bago natin mga bro umpisahan, kung mahilig kayo sa mga ganitong video, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So tara! Again. Kaya siyempre yan mga bro, so bale ito na yung ating Rosy na DL150. So marami naghahanap nito, nasa na daw kasi bihira ko na siyang gamitin. So naghahanap ako mga bro ng isang service na maliit para i-restore na natin to, i-repaint natin lahat yan. Chassis, makina, overhaul natin kasi gusto ko siyang i-check yung mga laman loob ng makina. Ayan mga bro, so dito ang pag-uusapan natin is tungkol sa oil seal. O, kita nyo yan. Ayan o, kita nyo, wala naman siyang tagas. Kung iisipin, wala siyang tagas. At maganda rin ang laro nito mga bro. Pero, ang problema, syempre kapag umulan, kagaya kanina umuulan, yung mga tubig, yung ulan, dumadaloy dito, papunta dito. Kasi sira na yung ating dust seal. Ayan o. Ayan, makikita nyo. So, di ba? Sira na mga bro. Sira na talaga. So papalitan natin ng dalawa yan. Di ba? So kailangan natin mga bro maintenance yung ating mga motor. Hindi lang tayo gamit ng gamit. Kasi baka biglang sumabog dyan, mawalan tayo ng shock. So delikado. Yan mga bro. Ito marami naman akong video nito sa Wave, TMX, XRM. Marami tayong video. Ganun din. Pare-paras lang din ang proseso. Pero para dun sa mga naka-DL, DL150 mga bro. Ayan. Ang gagawin natin dito, tatanggalin ko muna. Ito sira na nga rin. Nag-crack na mga bro. Tatanggalin muna natin tong fender o yung tapaludo. Luluwagan natin to. Gamit nyo dito ng 12, dalawa. Isa dito, isa dito. Tapos tatanggalin natin yung gulong. Ito, kung meron kayong center stand, iangat nyo lang mga bro yung likod. Ito kasi wala na akong center stand kasi nasisira yung center stand ko. Sobrang bigat na motor. Yan. So tatanggalin lang natin to mga bro ha. Tatanggalin ko lang to. Sumamaya babalikan ko kayo kapag nahugot na natin yung telescopic. Alright, so tara, tanggalin natin. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Yan mga bro. So, ayan, kung nakakita nyo, bali nakalas na natin mga bro yung ating telescopic. Tapos, ano lang naman yan, yung luluwagan nyo yung dalawang bolt dyan, tapos yung isa yan nakakabit pa. So isa lang yung gagawin ko ng tutorial mga bro, kasi ang gagawin natin na proseso dito ay parehas lang. Ayan, so ito yung papalitan natin. So wala pa naman siyang tagas, pero nasira na yung ating dust seal mga bro. Ito yung dust seal. Ayan, dust seal, di ba? Tapos yung oil seal, yung nandito sa ilalim. Ayan o. Ayan. So tatanggalin natin to kasi na-stakan siya ng tubig, kaya kinakalawang na. So tatanggalin natin to mga bro. Layo ah. Ayan, yan.
So, gamit lang tayo dito ng long nose. Mga bro. Flat screw. Ayan, sungkitin lang natin to. Oh, di ba? Ayan, tanggal na. Tanggal na yung, ito yung sa dasil, naputol na. Wala na. Wala na nga bro. Problema mga bro, yung ating, yung lock ng oil seal. Yung lock ng oil seal nya, parang sira na. Kasi may oil seal dito yan mga bro yun. So ngayon, tanggalin muna natin yung ano. Tanggalin muna natin mga bro yung inner tube. Ito yung outer tube, ito yung inner tube. So meron ditong alin yan. Meron ditong alin. So tanggalin muna natin para mapalitan na natin ng fork oil. So isang set na natin. Tanggalin na natin to lahat. So, gamit kayo dito mga bro ng na tayo ng alin. Alin to eh. Size yata. Hindi ako nagkamali. Ayan, size nga. Yung 5 ayaw. Subukan natin ang size. Yan, so size nga. Yan mga bro, so size. So para hindi tayo mahirapan, barilin natin siya ngayon. So mga bro, ay we should never know. Oh, hali. Ha? Yan natin. Hindi nga kasya. Pero lumuwag na eh. Uy! Tapos ko tayo ng pasoy nga bro, ng ano yan. Ito, lagayan. Putik na eh. Pwede na yung tanggalin yan. Tanggalin natin mga bro ah. Putik na oh. Wala nang laman. Oh. Ito mga bro yung papalitan natin oh. Durog na. Tapos ang baho. Oh, ha? Kita nyo naman yan oh. Hindi ka pa magpapalit. Tagal na nito bro, di pa naman napapalitan to eh. Simula nung nabili ko eh. Ang knuckle bearing. Nariyan pa ang lock. Ha? Ayos pa yung lock. Ha? Pwede pa yung lock? Pwede pa mapagtyagan to? Oo. Okay ba yan, sir? Maglilinis tayo nito mga bro. So, pagka gusto natin linisan, kasi may spring dito yan, tanggalin natin to gamit yun ng 17. 17, tanggalin natin yan para matanggal yung spring. Tanggal. Uri. Baliktad. Oh, baliktad, baliktad. Wow, sablay pala ito mga bro. Matagal ko nang ginagamit ito, hindi ko napansin. Baliktad pala. Sino ang gumawa nito? Matagal ko nang ginagamit yung motor mga bro, ngayon ko lang napansin oh. Kasi yung ating spring, oh, yung mga mas maliliit, ito dapat nasa ilalim, sablay nga pala. Yan mga bro, so bali nakalas na natin ano. Ito yung ating outer tube, ito yung ating spring, yung ating mga chichiboreche, at yung ating inner. So ang gagawin ko no, linisan ko muna yan. So babalik ako kayo mamaya mga bro kapag ka-okay na. Tapos tatanggalin ko na rin yun ano. Tatanggalin na natin para masabay na natin maglinis. Tara.
Yan mga bro, so bali kung nakita nyo, yan, nalinisan na natin yan. Okay? So ang gagawin natin mga bro, ito, so malinis na yung ating outer tube mga bro. Yan. So unang gagawin natin dyan mga bro, kasi mayroong spring yan. So tanggalin mo nga. Sabi natin ni Jigo, may spring yan mga bro, gamit lang kayo ng panungkit. Tapos ingat kayo, baka kasi madali kayo sa mata mga bro. Yan, putol. Oh, di ba? Naputol na. So tanggalin natin mga bro yung oil seal. Tapos linisan muna natin. Yan, linisan mo. Linisan mo, men. Linisan lang natin mga bro. Tapos kasi ang oil seal niyan ay nasa loob. Kaso nga, kinalawang na yan mga bro, kaya ganyan na itsura niya. So linisan natin para kailangan kasi dyan mga bro, hindi nasusugat yung seat, yung pinagsasalpakan ng oil seal. Bago natin kalasin yung oil seal niya mga bro. Tanggalin na natin. So dito nga pala mga bro, kung dun sa mga magtatanong kung anong gagamitin natin na oil seal, pang XRM mga bro, ano? Pang XRM ang gagamitin natin. Pero yung dust seal niya, hindi natin gagamitin yung pang XRM kasi masyadong maluwag yung dust seal. So mamaya ipapakita ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo, papakita ko sa inyo ang kaibahan ng dust seal ng XRM. Yung oil seal parehas lang siya. Kung hindi ako nagkakamali mga bro, ang sukat ng oil seal nito ay 26, 37, 10.5 ang oil seal ng XRM. Yun ang kailangan natin. Ngayon mga bro, tatanggalin natin yung oil seal gamit yun ng 24. Lagyan mo naman ang sapin sa akin, buddy. Yan mga bro. Ito ang unit natin ay DL, pero kapares lang siya ng Raider, ng XRM. So ganyan lang, sisikwatin lang natin mga bro. Matigas yan kasi taon yan bago napalitan mga bro. Itong motor ay, ito yung DL 150 natin mga bro, no? Para lang ito sa mga nag-request, hindi pa naman talaga totally sira yan mga bro. Para lang doon sa may nag-request. Wala tang tagas, kaso ayaw ko nang walang dust seal mga bro. Ito yung dust seal na nasira, oh. Papalitan natin yan. Kasi kapag ka naulan, nai-stack yung oil seal dito ay yung tubig. Kaya ganyan. Pitik-pitik lang. Yan. Papitik-pitik lang mga bro, ah. Ganun lang ang pagtatanggal dyan oil seal mga bro. May katigasan yan kapag ka ano. Pero kapag ka sinaga nyo, ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Tanggal dyan. Matatanggal dyan, oh bro. Tapos lagyan nyo lang sa pin mga bro. Lalo na kapag ka may customer kayong na medyo masilan, kailangan lagyan nyo ng mga sapin. Kasi pangit nga naman talaga kapag ka yung mga parts ng motor kung saan saan natin ilalagay. Kung sariling motor, okay lang mga bro. Walang problema dyan. Kasi sa inyo naman yan eh. Pagka sa iba, medyo dapat ano tayo, medyo maarte. Medyo maarte tayo mga bro. Ito mga bro, isa lang yung bali ang tuturo ko sa inyo yung pagkakabit nito kasi baliktad yung kabit nito kanina. Kung nakita yung pagkalas natin kanina, baliktad yung nagkabit nito. So ituturo ko sa inyo yung proper na pagkabit niyan. Tapos yung dami ng fork oil na gagamitin natin. Ano gawad mo? Bad, malubado na. Ha? Bad, malubado na. Pukpukin mo, buddy. Still night. Yun, natanggal na mga bro, di ba? Uy, di ba? Puro na putik. Pati nga, ito mga bro. Ito yung ating papalitan. Papalitan na natin to mga bro. Tapos linisan natin. Tapos ang size niya ay, if I'm not wrong, I am wrong. Wala na, di na makita mga bro. Pero pang XRM, madadali natin ang pang XRM yan mga bro. Diba, puro putik na. Nilinisan natin yan mga bro. Tapos ang gagamitin natin dyan ay yung mga pipitsugin lang mga bro. Yung mga replacement lang. Ito.
motorcycle Yakimoto. Ayan, Yakimoto lang yung gagamitin na. Meron naman tayo dito mga medyo Hondahan. Ito mga bro. Meron din naman tayo mga oil seal niyan, pero sabi ko sa inyo, sa akin lang naman ang motor na ito. Gagamitin ko na yung ano, yung mga mura. Doon tayo sa pinakamura. Pero hindi ko ito inaano Pagka may budget kayo, kung gusto niyo original lang gamitin niyo mga bro. Pero sa akin na naman ang motor na ito na yung gagamitin natin. Pang XRM 110 or 125, parehas lang din naman yan mga bro. Yan, malinis na. Ito, ang size nito mga bro tanggalin lang natin. Yung mga bro ito yung size ng ipapalit natin. Wait lang mga bro hindi lang makita malabo na kasi mga bro ang camera ko. Kailangan ko na mag-ipon para sa cellphone. Ito. Basta ang size ng mga bro ay 26, 37 at 10.5. 36. Yun malabo lang. Uy, malabo. Diba? Malinis na. Tapos ito yung dust seal. Ito yung ating dust seal. So hindi natin gagamitin tong dust seal mga bro. Goods. Linisan mo body. No. Ating basa. Uy. Okay na yan. Dito natin yan. Ito malinis na rin na yung mga bro. Nilinis na natin yan kanina. Tapos ito yung mga bro yung oil sila gagamitin natin. Oh ha. Malinis na. Tingin niya. Ha? Hindi, mali bro. Hindi lang malinis yan. Sulaw kang ano. Isa, spray Diyan. Hindi ka mag-spray. Good. Good. Yan mga bro, malinis na Yan, ngayon naman ikakabit na natin mga bro. Kapag ka nalinis nyo na yan, ikakabit na natin yan mga bro, yung oil seal. Tapos ang kabit nito mga bro, hindi pwedeng kahit anong posisyon. Ang posisyon nito ay nasa ilalim nito. Dapat nasa ibabaw ito, yung parang pantay. Malabo lang camera natin Ayan Yan, nakita nyo yung number Diba? Ang kabit nito mga bro ay dapat ganito siya. Kapag ka ganito mga bro, sala yan. Okay? Sala ang ganito, nakatihaya. Nakatihaya yan. Dapat ang kabit ay nakaganito. Ulit. Game. Okay na yan. Tapos lagyan nyo muna mga bro ng langis. Para hindi kayo mahirapan, tsaka hindi nasusugat yung oil seal. Lagyan nyo ng langis. Yan. Yan. Lagyan natin ng langis. Tapos, ito, lagyan din natin ng langis. Yan. Okay? Tapos, kabit na natin. Yun, nadali mo, buddy. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.
Savannah. Yan mga bro. So dapat ito mga bro yung kinabit natin na clip na yan. Itong kita nyo parang alambre na yan. Hindi naman talaga para yan dyan. So pinutulan lang natin. So dapat ang mangyari dyan mga bro ay nakapasok siya dyan sa mga groove. Makita nyo mayroong groove na lagayan dyan. Dapat nandyan siya. Okay? So ganun lang. So ngayon bubuuin na natin siya mga bro. So buuin muna natin to yung ating inner tube. Ayan yung inner tube. Punas-punasan mo muna body. Yan. Okay? Hindi. Bago na gan. Yan. Sunod natin dyan mga bro ito. Hindi ko alam kung anong tama mga pangalan nito. Pero may spring yan na ano. Ito. Pura. Punasan mo muna. Yan. Okay. Yan. Tapos pasok natin. Yan. Ang sunod, ang normal dyan mga bro. Ang normal, ang sunod dyan, dapat spring. Ito dapat. Tapos, ang pagpapasok ng spring, dapat nasa ilalim itong masisikip yung, ayan o. Nakita nyo, ang kaibahan ng spring. O, di ba? Ang kaibahan ng spring, dito maninipis. So, dapat, ang normal, ito dapat ang nasa ilalim. Kanina, pagtanggal natin, ano yan? Nasa ibabaw. Tapos, ito yung spacer natin, mga bro. Dapat nito nasa ibabaw. Pero, gagawin natin sa ilalim na lang. Para hindi mahirap dito pagka nagsasarado tayo. Pwede rin naman yun mga bro. Tapos ito yung dinadagdagan or binabawasan kung gusto nyo palambutin yung spring or patigasin. Ayan. Ito yan mga bro. Oh, ha? Okay, pasok mo na buddy. Pasok na natin to. Ayan. Tapos sunod yan. Yung. Tapos ilak muna natin. Pero kahit ano lang mga bro, wag masyado yung lock kasi ano siya. Tawag dyan. So, ilalak lang natin para mahigpitan natin ito mga bro, yung dulo nyan. Okay? Tapos, sabihin natin ipasok. Lagyan mo ng konting langis para yung oil seal. Lagyan natin mga bro ng konting langis. Para smooth lang, hindi masugat yung oil seal. So, ano yan? Tapos, ipapasok na natin siya ngayon. Okay na? Goods. Alabaon ba? Okay na? Yan. Pagkatapos yun mga bro, isunod natin tong lock, yung alin. Mayroong alin yan sa ilalim. Yan, yung purpose natin mga bro, kaya natin hinigpitan yung dulo. Yun ang purpose para may mag-contra sa kanya. Yan. Tapos, barilin na natin mga bro para goods. Yan, okay na yan. So, pagkatapos yan mga bro ay ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro. Ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Ito mga bro, yung pang XRM. Ito mga bro, yung pang XRM, di ba? So, mangyayari dyan, pasok siya. Ayan, pasok siya, pero dito ang luwag niya, no? Ayan, no? Luwag. Ayan, no? Diba? O, ulitin natin. Pag nakapasok siyang ganyan, pag nag-bounce yan, nadadala siya sa taas. So, sablay. Sablay yan, mga bro. Tanggalin natin. Hindi natin gagamitin to. Tanggalin mo. Ang gagamitin natin, mga bro, ay ito. Gagamit tayo ng pang TMX125. Yan. TMX125 mga bro yung gagamitin natin. Hindi natin gagamitin yung dust seal na pang XRM. Subali, dadalawa ang bibili nyo. Kasi yung pagka sa XRM, dalawa na sila, oil seal tsaka dust seal.
Ewan ko lang kung meron nabibiling ganito lang. Hindi ko lang sigurado mga bro. Yan, pero ito ang gagamitin natin kung gusto nyo ng goods. Yan, pasok natin. Yan. Yan o, masikip siya. Ay, hindi. Yung isa. Asan yun? Ito. Yan, sabla yun. Ito pala yun. Plain mga bro. Yan o, dalawa. Ito yung pang TMX dapat. Yan. Salpak. Salpak, bira. Yun, matigas. O, di ba? Sige nga, try mo nga. Hindi ko nga i-bounce mo. Ay. Sige. Hey. Good. Okay, so ngayon naman mga bro ay tatanggalin ulit natin to. Tatanggalin ulit natin yung kinabit natin dito. Tapos, maglalagay na tayo ng fork oil. So, gaano ba karami mga bro? Sa mga stock ng XRM 125, 110, yung mga habang tube, ang nilalagay dyan, ano yun? Tubig? Ang nilalagay dyan mga bro ay 75 ml or 75 milliliter. Yun na lang yung ilalagay natin kasi maganda pa naman ang kondisyon ng spring nya. So, lagay tayo ng fork oil. Lagay tayo ng fork oil dito. May mga tada-tada ka pa yan? Wala eh. Kaya dyan ako, sa ibang nagilid. Okay mga bro, so ito yung gagamitin natin. So, Petron Motorcycle Fork Oil. So, nagkakahalaga naman siya na kitang-kita nyo naman kahit huwag nasabihin. Okay. Tapos, syempre kailangan nyo ng sukatan. Ayan, mag-discard na lang kayo mga bro ng sukatan. So meron tayo dito 10, 20, 30 ml, 40, 50, 60, 70. So 75 ang gagamitin natin or kahit 70 or 80. Pwede naman yan mga bro. Magsobra naman ng konti. Pero kung gusto nyo ng stock, 75 ang gagamitin natin dyan mga bro. Okay? So, sukatan mo. Maski 70. 75. Kiling. Okay na yan. Kiling. Hindi nyo yata kita mga bro ah. Madilim kasi dapat talaga nandito. Ubus na. Nakulang. 50 na mga bro. $75, $70. Yun na. Kasya pa daw. Good. Okay na yan mga bro. Diba? Tapos kakabit na yan natin dyan. Hindi ko naman bro ipapakita sa inyo yung pagkakalas ay yung pagkakabit natin ano kasi napakadali lang din naman oh. Sasalpak lang natin dito yan, 2 tornilyo, ganun lang. Yan. Okay? Sige. Dapat tayo na. O pwede man, anong gusto mo. Yeah, para mas mabilis mga bro, pwede nyo tanggalin yung spring. Ha? Malago doon. Meron. Good. Yan. Kawat-kawatan lang muna. Ibaba mo. Yan. Hey. Okay na. Barila ha. Higpitan mo. Higpit eh. Shit eh. Pagkatapos yan mga bro, higpitan na natin ano. Tapos na. So ganun lang, kadali. So pwede na natin ibalik yan. Pero mamaya na kasi maglilinis pa tayo. Okay, so laruin mo nga.
Laro. Okay na mga bro. Hindi na sumasama at wala na siyang tagas. Okay? So, paano ba yun mga bro? Ganun lang kadali yung pagpapalit ng oil seal at saka ng fork oil. So, napakadali lang. So, siguro hanggang dito lang yung video natin mga bro. Kanina hindi tayo nakabidyo ng step by step kasi merong nagpatugtog dito sa may atin. So, makaka-copyright tayo mga bro. Kaya, wala, nakapass forward tayo. So, basta na meron kayo natutunan doon sa mga DL users. Napakadali lang magpalit ng oil seal tsaka ng fork oil. So, hindi nyo kailangan magbayad sa mga shop mga bro. Kung gusto nyo magtipid, kaya-kaya nyo gawin yan. So, hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi mga bro. Good.